Hello guys, kumusta kayo? Kumusta din ang inyong mga ula ngayong 2026? Settled na ba lahat? Wala na ba kayong pagkakautang? At ulap-uwi na ba kayo ngayong 2026? Or baka isa rin kayo sa mga ula borrower na hanggang ngayon ay nag-i-struggle pa rin sa mga loan shark at sa mga mapagsamantalang mga ula platforms. At isa rin ba kayo sa nakahiram na ng pera o meron pa rin pong existing account kay Cash Express? Ikaw ba ay nakahiram dito ng pera at hanggang ngayon ay nagsasuffer ka pa rin dahil sa taas ng interest nila at sa araw-araw na meron ka or tumataas yung bayarin mo sa kanila? Kaya naman guys, for today's vlog, kung ikaw nga naman ay borrower ni Cash Express at nangungonsumi ka sa lumubo ng bayaran mo dito, aba guys, hindi tayo nagkakalayo or parehas pa rin po tayo ng status dito kay Cash Express. And may mga nagre-request pa rin po kasi guys na mag-update daw po ako dito kay Cash Express about po dito sa unsettled account ko na hanggang ngayon guys ay unsettled pa rin. So hindi ko na po siya na settled. Tuluyan ko na rin po guys na binura sa isipan ko. Inisip ko na closure na po ito dahil nga po guys, after several times na nag-update po ako sa inyo, kung meron bang mga harassment, meron bang home visitation, meron bang subpena na dumating sa akin. Sa kabila po guys na naka-open na po yung cellphone number ko na ginamit ko sa kanila at still active pa rin po guys yung email address ko na ginamit sa kanila. Pero guys, sabi ko nga po sa inyo, sa awa po ng Diyos, hanggang ngayon po ay wala na po silang update. Kaya naman guys, kung ikaw nga ay katulad ko na may pagkakautang kay Cash Express at sa tingin mo nga po ay nakapagbayad ka na rin po or nabayaran mo na po sila ng unti-unti hanggat sa naibalik mo na po yung principal amount na nahiram mo, but still ay nakakaramdam or nakaka-receive ka pa rin ng mga harassment, ng mga calls, unlimited text, lalong-lalo na po guys doon sa kanila pong third-party agency. Na dahil nga po guys sa katulad ko, na after 6 months po nang na-forward na ni Cash Express yung account ko sa kanilang third party, na umabot nga po ng 24,000, kabuuang ibabalik ko daw, tumigil din. At napagod din sila mag-text at mag-follow up ng repayment. Dati pa naman sinasabi ko nga po na hindi ko afford na nabayaran yung ganung kalaking halaga na 24,000 pesos at malaking halaga po yun. Kaya nga po guys, sabi ko sa inyo ay hindi ko po talaga sila babayaran. Sabi ko sa sarili ko, hihintayin ko na lang po sila na pumunta dito sa bahay, mag-home visitation. If ever nga naggagawin nila yon, at willing din po ako na makipag-settle sa kanila kung pupunta o dadalhin man po nila ako sa barangay para po doon mag-usap. Pero nga guys, sabi ko nga po sa inyo, umabot na po ngayon ng magti 3 years na po ako ng unsettled dito kay Cash Express sa awa po ng Diyos. Wala pong pumupunta na field collector or wala pong nangyayaring home visitation. Wala rin po akong natatanggap na email, demand letter, subpena, mapa-email man yan, mapa-text messages man po yan. At wala na rin pong harassment. So totally po guys, wala na po akong na-receive na harassment or any death threat or pagbabantaman, anumang klase ng pagbabanta mula kay Cash Express at mula din po guys doon sa kanilang third party collector. Kaya na naman guys, so iniisip ko na ngayon na maging kampante na ako at isipin na close deal na nga po ito guys na unsettled account ko kay Cash Express dahil nga po totally wala na pong nag-follow up sa akin hanggang ngayon. So 2026 na po ngayon guys. At kahit na po bago mag-end ng 2025, ni wala na pong nagparamdam sa akin na agent collector ng Cash Express. Kaya naman guys, kung kayo nga po ay katulad ko rin na nag-i-struggle pa rin po, if ever nga po na nakabayad na kayo, nabigyan nyo na po sila ng repayment, na ibalik nyo na yung principal amount. Ito na lang po yung masasabi ko sa inyo. So, didmahin nyo na lang po at huwag nyo na pong i-stress yung magbayad pa po sa kanila kung sa tingin nyo ay naibalik nyo na po yung nahiram nyo na pera. So, enough na po yun. Natulungan ka at natulungan mo na rin po sila. Advice ko na lamang po sa inyo guys. So, maging kampante po kayo. Huwag po kayong padala sa inyong mga emotion. Huwag agad-agad nagpapanik. Kalmahin nyo yung sarili nyo pagdating po dito sa mga utangang online na hindi nyo agad-agad nasisettled. Dahil dito nga po guys, ako mismo ay sinasabi ko na nga rin din po sa inyo na wala pong home visitation, wala pong demand letter, wala pong subpena na dumating dito sa akin. Kaya huwag kayong matatakot, huwag nyong i-stress, huwag kayong ma-depress kapag may mga ganito rin po kayong case na katulad ko dahil sabi ko nga po sa inyo, sooner
ay titigil din po yan sila sa kanila pong panghaharas. Kaya wag nyo na nga lang po napapatulan o wag nyo na nga lang po nasasagutin kung may mga tumatawag man, kung may mga nagpapadala man po sa inyo ng text messages or email messages. Huwag nyo pong sasagutin, huwag nyo pong re-replyan. Sudidmahin nyo na lamang po, hayaan nyo na lang po sila na padalhan po kayo ng padalhan ng kung ano-ano ng mga messages. Dahil one thing nga po guys, ay titigil din po sila. Dahil nga, dumarating din talaga sa time, yung perfect time para po ma-experience mo or para po tigilan na rin po nila or matigil na po yung pangharas nila sa'yo. Dahil nga po, nagkakaroon din po yan sila ng mga realization pagdating po sa ganito pong klase ng utangan, lalong-lalo na po guys kung alam naman na nila na hindi na po tama yung paraan ng paniningil nila. Kaya naman guys, kung ikaw nga po ay meron pa rin pong pinagdadaanan dito kay Cash Express Philippines, meron kang existing account dito, problema ka na ng bayarin mo, lumubo na ng lumubo, at na-forward na rin po sa kanila pong third party collector, so whoever man na nakapagbayad ka na sa kanila, enough na po yun. I-stop nyo na po yung pagre-repayment nyo kung sa tingin nyo naman po ay nakatulong na po kayo sa kanila at naibalik nyo na po yung principal. Dahil sooner po guys, dahil dito nga po guys sa akin, no harassment, no home visitation, no more death threats, at totally, wala na pong follow-up po sila sa akin. Titigil din po yung mga yan sa pangungulit po sa inyo. Kaya guys, ang hindi ay inisip ko na na-close deal na po ito, hindi na po sila totally nag-follow up na po guys sa akin. Kaya naman sa mga nagtatanong dyan, sa mga humingi pa po ng update about dito kay Cash Express, ito na po yung pinakang latest na updates ko na totally wala na pong paramdam. Sana po nakatulong sa inyo yung update na ito kay Cash Express. Marami pong salamat. As always naman po, God bless po. Bye-bye!